Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, gusto kong i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang tibok ng damdaming pinapakinggan natin sa bawat kwento. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang istoryang puno ng sakit, pagtitiis at tahimik na lakas ng isang anak na matagal nang minamaliit ng sarili niyang pamilya. Sa bayan ng San Isidro, kilala ang pamilya ni Rodel at Myrna Villarreal bilang isang angkang maingay, palaging present sa mga handaan at tila laging may opinyon sa buhay ng iba. Kapag may pista, sila ang unang naglalabas ng mesa sa kalsada. Kapag may lamay, sila ang pinakamaraming kwento. Kapag may kasal, sila rin ang pinakamaingay tumawa. Sa unang tingin, iisiping masaya at buo ang kanilang pamilya. Pero sa loob ng bahay na luma ngulit matibay sa gitna ng subdivision, may isang anak na matagal nang natututong manahimik sa gitna ng sakit. Ang pangalan niya ay Salome. Hindi siya yung tipo ng dalagang maporma o palabate. Hindi rin siya yung laging may selfie sa social media o mahilig sa mga reunion na punong-puno ng usapan. Si Salome ay tahimik, maingat, at mas gustong gawin ang kailangang gawin kaysa ipagsigawan kung gaano siya kapagod. Sa edad na 15 pa lamang, natutunan na niyang maglaba para sa buong pamilya, magluto ng almusal para sa mga magulang niya at magtimpla ng kape ni Rodel na laging mainit ang ulo tuwing umaga. "Salome, bakit wala pang kanin?" sigaw ng kanyang ama mula sa sala isang umaga. "Nakasalang na po tay, 5 minuto na lang po," sagot niya habang pinupunasan ang pawis sa noo. Mula sa mesa, umirap si Myrna habang inaayos ang buhok ng bunso nilang paborito, si Lysander. "Hindi ka talaga marunong dumiskarte," mataray na sabi ng ina. "Kung si Lysander ang babae sa bahay na to, baka mas maagap pa sa'yo." Napailing na lang si Salome. Sanay na siya. Kahit malinaw sa kanya at sa buong bahay na si Lysander ay hindi marunong magsaing ng hindi nasusunog ang kaldero, ito pa rin ang laging tampok sa mga papuri ng kanilang magulang. Si Lysander ang tipo ng anak na gustong-gusto ng mga bisita, palangiti, palabiro, at marunong bumanat ng matatamis na salita. Kapag may dumarating na kamag-anak, agad itong lumalapit. "Tita Eloisa, ang bata niyo pong tignan ngayon ah." Biro nito minsan, dahilan para kiligin pa ang tiyahin nilang mahilig sa kolorete. "Ay nako, itong batang to talaga," natatawang sagot ni Tita Eloisa. "Kaya ikaw talaga ang may future sa inyo." At iyon ang madalas na masakit para kay Salome. Hindi dahil gusto rin niyang purihin, kundi dahil alam niyang siya ang sumasalo sa lahat ng hindi ginagawa ng kapatid niya, pero si Lysander pa rin ang nakikitang may halaga. Maliban sa mga magulang at kapatid niya, kasama rin nila sa bahay ang kanilang lola na si Belen, isang payat na matandang mahina na ang tuhod ngunit maliwanag pa rin ang isip. Isang hapon, nadatnan ni Lola Belen si Salome sa kusina habang marahang hinihiwa ang gulay para sa hapunan. "Anak," mahinang tawag ng matanda, "nakakain ka na ba?" Napalingon si Salome at pilit na nungumiti. "Mamaya na po Lola, kayo muna." Umupo si Lola Belen sa lumang silya. "Lagi na lang mamaya, laging iba muna. Kailan ka ba mauuna?" Sandaling natigilan si Salome. Parang sa simpleng tanong na iyon, bigla may kumurot sa dibdib niya. "Ayos lang po Lola," bulong niya. Pero alam ng matanda na hindi iyon totoo. Noong bata pa si Salome, pangarap niyang maging engineer. Hindi dahil gusto niyang yumaman agad, kundi dahil tuwing umuulan at may tumutulong tubig sa bubong nila, siya mismo ang naglalagay ng batya at nangangarap na balang araw makapagpapatayo siya ng maayos na bahay para sa pamilya nila. Natutuwa noon ang dati ng guro na si Ate Leora sa tuwing nakikita siyang gumuguhit ng mga bahay at tulay sa likod ng notebook. "Ang linis mong gumuhit ng floor plan, Salome. May utak ka dito, huwag mong sasayangin." Hindi iyon nakalimutan ni Salome. Kaya noong nakapasa siya sa kursong Civil Engineering sa isang state university, pakiramdam niyang noon ay unti-unti nang bumubukas ang pinto ng pangarap. Pero hindi pala galoon kadali. Sa ikalawang taon niya sa kolehiyo, inatake sa bato ang ama niyang si Rodel. Kinailangan nitong maospital ng ilang linggo. Nagkagulo ang pera, nagkandautang ang pamilya,
At sa lahat ng pupwedeng tumulong, si Salome pa rin ang kusang tumayo. Tahimik niyang sinabi kay Myrna noon. Mabilis ang naging sagot ng ina. Wala ka namang choice. Hindi ka naman pwedeng puro aral lang habang naghihirap kami rito. Walang salamat, walang pag-aalala. Parang obligasyon lang talaga ni Salome ang isakripisyo ang pangarap niya. Samantalang si Lysander, kahit ilang beses bumagsak sa mga minor subject, ay patuloy pa ring pinagmamalaki ng mga magulang dahil lalaki raw at may diskarte sa buhay. Kahit ang totoo, mas mahaba pa ang oras nito sa inuman kasamang barkadang sina Brix at Jumel kaysa sa paghanap ng matinong direksyon sa buhay. Sa mga panahong iyon, si Salome ang gumigising ng alas 4 ng umaga para magluto ng lugaw ni Rodel, maglinis ng bahay, at saka tutulong sa maliit na tindaan ng tsehin nilang si Isabel tuwing hapon kapalit ng kaunting kita. Siya rin ang sumusundo minsan sa pinsan nilang si Amiel kapag walang makaalis sa pamilya nito. Siya rin ang bumibili ng gamot ni Lola Belen kapag walang maaasahan sa bahay. Isang beses, nadatnan siya ni Cadencio, ang kapitbahay nilang jeepney driver, habang may bitbit na dalawang mabibigat na supot ng grocery. "Salome, ikaw na naman," tanong nito. "Nasaan ang kuya mong hari-harian?" Napangiti ng mapait ang dalaga. "Nasa labas po yata." "Sa totoo lang," sabi ni Cadencio habang tinutulungan siya sa mga supot. "Kung may tunay na haligi sa bahay nyo, ikaw yun. Hindi lang marunong tumingin ng mga tao sa inyo." Hindi sumagot si Salome. Pero buong gabi, umalingaw-ngaw sa isip niya ang mga salitang iyon. Sa mga reunion ng angkan, laging may iisang eksena. Si Lysander ang isinasalang sa gitna para magkwento, magpatawa at magyabang ng maliliit niyang racket. Samantalang si Salome ang nasa likod, naghahain ng plato, nagtitimpla ng juice at nagliligpit ng kalat. "Nasaan si Salome?" tanong minsan ni Tito Narsing habang numunguya ng lechon. "Nasa kusina," mabilis na sagot ni Myrna. "Hayaan mo na, doon naman siya magaling." Nagkatawanan ng ilan. Si Lysander?" tanong uli ni Tito Narsing. "Ay nako, malayo ang mararating ng batang yan," mayabang na sabi ni Rodel. "Matalino, palaban at marunong sa tao." Hindi narinig iyon ni Salome mula sa kusina habang tahimik na naghuhugas ng baso. Hindi siya lumingon, hindi rin siya huminto, pero sa bawat laglaslas ng tubig sa gripo, parang may pinipigang kirot sa dibdib niya. Minsang sumilip si Tita Eloisa sa kusina at nadatnang mag-isa si Salome. "Hindi ka ba sasama sa picture?" tanong nito. Umiling si Salome. "Okay na po ako rito, tita." Pinagmasdan siya ng tsehin. "Ikaw ang pinakamasipag sa lahat, pero ikaw ang laging wala sa gitna." Ngumiti si Salome, pero hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Sanay na po. Pag-alis ni Tita Eloisa, napasandal siya saglit sa dingding. Doon niya naramdaman ang bigat ng lahat, hindi lang pagod sa katawan, kundi pagod ng isang anak na paulit-ulit pinaparamdam na kulang siya. Kahit buong buhay niya ay ibinibigay na niya ang lahat. Ngunit sa kabila ng pananahimik na iyon, may unti-unting tumitigas sa loob ni Salome. Hindi galit na maingay, hindi paghihinting padalos-dalos, kundi isang tahimik na desisyon na kailangan niyang itayo ang sarili niyang halaga kahit walang ibang makakita. Kinagabihan, habang pinapaypayan niya si Lola Belen bago matulog, marahang nagsalita ang matanda. "Salome, po Lola, darating ang araw, makikita rin nila kung sino ka." Napabuntong hininga ang dalaga. Parang ang layo pa po ng araw na yon. Mahinang ngumiti si Lola Belen. "Ang mga araw na mahalaga, hindi minamadali. Dumarating yan kapag handa ka na." At sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay mahimbing nang natutulog, si Salome ay gising pa rin sa munting lamesa sa gilid ng bintana. Sa harap niya ay lumang notebook, lapis at ilang papel na puno ng guhit ng bahay, poste at pundasyon. Sa katahimikan ng gabing iyon, sa bahay na hindi pa niya alam na balang araw ay magiging sentro ng pagbubunyag ng katotohanan, nagsimula ang tahimik na pangako ni Salome sa sarili niya. Isang araw, hindi na siya magiging anak na laging kulang sa paningin ng lahat. Isang araw, hindi na siya mananatiling nakatayo sa kusina habang ang iba ang nasa gitna. At isang araw, ang lahat ng pagod, luha at pananahimik niya ay magkakaroon din ng katumbas. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ng bawat isa sa inyo.
I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood at kung saang lugar ka nakikinig ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong nakakaunawa sa mga kwentong tungkol sa pagod, pangarap at tahimik na pagpupunyagi. At ngayon, itutuloy na natin ang buhay ni Salome, ang anak na tagal nang minamaliit, mulit unti-unti nang nagsisimulang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa gabing iyon matapos niyang titigan ng mga guhit ng bahay, poste at pundasyon sa luma niyang notebook, tila may nagbago sa loob ni Salome. Hindi pa rin nabawasan ang bigat ng trabaho sa bahay. Hindi rin nagbago ang ugali ng kanyang mga magulang. Kinabukasan, ganun pa rin. Siya ang unang gumising, siya ang huling natutulog, at siya pa rin ang laging tinatawag kapag may kailangang gawin. Pero sa kaibuturan ng puso niya, may tahimik ng apoy na ayaw ng mamatay. Nang sumunod na linggo, bumalik si Salome sa universidad para ayusin ang muling pag-e-enroll niya matapos ang semester na inihinto niya. Hindi madali ang naging proseso. Kailangan niyang pakiusapan ng registrar, habulin ng ilang requirements at ipaliwanag kung bakit natigil ang pag-aaral niya. Habang nakapila siya sa mainit na hallway ng gusali, biglang may tumawag sa kanya. Salome? Paglingon niya, nakita niya si Ate Liora, ang dati niyang guro noong senior high na noon ay nagtuturo na rin ng review sessions sa ilang estudyante sa campus. Ate Liora, bahagyang napangiti si Salome. Pinagmasdan siya ng guro. Mukhang pumapayat ka, pero alam ko yung mukha mo. Hindi ka susuko. Napayuko si Salome. Kailangan pong bumalik. Sayang po kasi. Hindi sayang ang mga taon kung lumalaban ka. Malumanay na sagot ni Ate Liora. Mas sayang kung hahayaan mong iba ang magsabi kung ano lang ang kaya mo. Hindi na siya nakasagot. Pero matapos ang maikling usapang iyon, tila gumaan kahit papaano ang loob niya. Nakapag-enroll siyang muli, ngunit hindi na siya pwedeng umasa sa tulong ng magulang niya. Sa totoo lang, ni hindi man lang siya tinanong ni Rodel at Merna kung paano niya pagkakasyahin ng matrikula, pamasahe, projects at araw-araw na gastusin. Ang mahalaga sa kanila, may magluluto pa rin sa bahay at may mag-aalaga pa rin kay Lola Belen kapag wala sila. Basta huwag mong pababayaan ang responsibilidad mo rito, paalala ni Merna habang nagsasampay ng damit isang umaga. Hindi porket nag-aaral ka uli, iikutin na namin ang oras namin sa'yo. Opo, mahinang sagot ni Salome. Mula sa may pintuan, sumingit si Lysander na kagagaling lang sa labas. Nakatsinelas, amoy yosi at may suot pang mamahaling relo na hindi naman niya kayang bilhin kung sarili niyang pera ang gagamitin. Wow, college girl na naman, nakangising sabi nito. Baka mamaya hindi ka na namin maabutan ha? Hindi pinatulan ni Salome ang tono ng boses nito. Sanay na siyang ginagawang biro ang mga bagay na sagrado sa kanya. Sa umaga, pumapasok siya sa eskwela. Sa hapon, dumidiretso siya sa munting opisina ni Engineer Fermin Lazo. Isang tahimik ngunit istriktong civil engineer na kilala sa bayan. Doon siya tumutulong sa mga simpleng drafting work, encoding ng measurements at pag-aayos ng project folders kapalit ng maliit na sahod. Nakuha niya ang trabahong iyon sa rekomendasyon ni Ate Liora na minsang nakakita sa mga lumang guhit niya. Noong unang araw niya ron, tiningnan siya ni Engineer Fermin mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Salome? Tanong nito. Opo, sir. Ito ang unang bilin ko sa'yo. Malamig ngulit tuwid nitong sabi. Ayoko ng drama sa trabaho. Kapag may ipinagawa ako, gusto ko pulido. Opo, sir. Kaya ko po. Itinaas ng bahagya ni Engineer Fermin ng kilay. Lahat naman ganyan ang sinasabi sa umpisa. Pero makalipas ang 2 linggo, napansin din nitong kakaiba si Salome. Hindi ito mareklamo. Kapag may correction, tahimik itong tumatango at inaayos agad. Kapag may deadline, hindi ito umaalis hanggat hindi tapos. Minsan, 9:00 na ng gabi sa opisina pero nakaupo pa rin si Salome sa harap ng computer. Inaayos ang sukat ng beam layout sa isang residential plan. Lumapit si Engineer Fermin. Hindi ka ba uuwi? Tatapusin ko lang po ito, sir. May klase ka pa bukas, hindi ba? Opo. Bakit hindi mo ipagpabukas? Sandaling tumigil si Salome bago sumagot. Kapag may pwede pong tapusin ngayon, gusto ko pong tapusin na. Baka bukas may ibang problema na naman. Hindi umimik ang engineer. Pero mula noon, unti-unti nang nagbago ang tingin niya sa dalaga. Bukod sa trabaho sa opisina, tumutulong pa rin si Salome sa bahay. Siya pa rin ang bumibili ng maintenance medicine ni Lola Belen. Siya rin ang sumasagot minsan sa baon ng pinsan nilang si Amiel, lalo na kapag kapos ang nanay nito. Si Tiyang Sabel na may maliit na tindahan ay paminsan-minsang nagbibigay sa kanya ng libreng tinapay o dilata bilang pasasalamat.
Hindi kita matutulungan ng malaki, anak, sabi si Tiyang Sabel habang inaabot sa kanya ang supot ng pandesal. Pero gusto kong malaman mo na may nakakakita ng pagod mo. Ngumiti si Salome. Malaking tulong na po ito, Tiyang. Samantala, habang si Salome ay halos magkanda-ubos kakakakarod, ay si Lysander naman ay patuloy na nalulunghos sa mapormang buhay na wala namang pundasyon. Madalas siyang makita sa bayan kasama ang barkada nitong sina Bricks, Jomel at Taytay na mga binatang sanay sa yabang, sugal at pangakong negosyo na puro umpisa lang. Tol, may racket tayo sa susunod na linggo, sabi ni Bricks habang nag-iinuman sila sa likod ng billiard hall. Basta may puhunan, sagot ni Lysander. Ayos yan, dagdag ni Taytay. Di ba magagawan mo ng paraan? Pabulito ka naman sa inyo ah. At totoo nga, sa tuwing may nawawalang pera sa bahay, laging may palusot si Lysander. Kapag hindi maibigay ni Rodel ang gusto niya, si Merna naman ang gagawa ng paraan. Minsan pa nga si Salome ang nasisisi kapag hindi sapat ang pambayad ng kuryente o grocery. Hindi ka kasi marunong mag-abot ng kusa, sumbat ni Merna minsan sa kanya. Nakikita mo ng maraming gastusin pero parang wala kang pakialam. Napatingin si Salome sa ina. Galing siya noon sa trabaho at kakauwi pa lang. Pagod ang katawan, may dalang project tube at hindi pa nakakakain. Ma, kakabayad ko lang po ng gamot ni Lola nung isang araw. Tapos ako rin po ang bumili ng drawing materials ko. Oh, bakit? Ibig mong sabihin sinusumbatan mo kami? Mabilis na putol ni Myrna. Hindi po. Mula sa sala, biglang sumabat si Rodel. Ang taas na ng ihi ng batang yan simula nang bumalik sa pag-aaral. Nanahimik na lang si Salome. Hindi na bago ang mga ganoong paratang. Kapag nagbibigay siya, obligasyong lang daw iyon. Kapag napapagod siya, parang kasalanan pa niya. Isang Sabado ng hapon, pinapunta si Salome ni Engineer Fermin sa isang maliit na property site sa kabilang bayan upang mag-abot ng ilang dokumento. Mainit noon at halos wala ng tricycle sa daan. Nang makarating siya sa lumang bahay na pinasasabi ng engineer, nadatnan niya roon ng isang babaeng nakatayo sa labas ng gate. Maayos ang bihis, simple ngunit halatang may pinag-aralan at may kaya sa buhay. Ikaw ba ang galing sa opisina ni Engineer Fermin? Tanong ng babae. Opo ma'am, ako po si Salome. Ang babae ay si Marceline Vergara. Kinuha nito ang brown envelope mula sa kanya, ngulit nang buksan niya ang pitaka para mag-abot ng kabayaran sa photocopy sa transpo, napansin ni Salome na doble ang naiabot sa kanya. Ma'am, agad niyang sabi, sobra po ito. Tumingin sa kanya si Celine. Sigurado ah? Opo, ito lang po ang bilin ni sir. Ibinalik niya ang sobrang pera ng walang pag-aalinlangan. Tahimik siyang tinitigan ni Celine sa loob ng ilang segundo. Sanay ito sa mga tauhan, contractors at runners na madalas ay may paikot-ikot sa pera, kaya ang pagiging diretsyo ni Salome ay agad nitong napansin. Mainit, pumasok ka muna. Alok ni Celine. Nako, ayos lang po. Hindi ako nagtatanong, bahagyang nakangiting sabi nito. Sa loob ng lumang bahay, mas ramdam ni Salome ang kakaibang katahimikan ng lugar. Hindi ito magarbo pero halatang inaalagaan. Habang iniinom niya ang inaalok na malamig na tubig, napansin ni Celine ang dala niyang project tube at ilang papel. Nag-aaral ka? Tanong nito. Opo ma'am, civil engineering po. Habang nagtatrabaho? Tumanggo si Salome. At mukhang hindi biro ang pinagdadaanan mo. Napatingin siya sa baso. Hindi siya sanay na may nagtatanong ng walang panghuhusga. Kailangan lang po talagang magsipag, sagot niya. Hindi na siya pinilit ni Celine na magkwento, ngunit bago siya umalis, muling nagsalita ang babae. May mga tao sa Salome na hindi nakikita ang halaga ng tahimik na tao, pero sa totoo lang, sila ang pinakamapanganib maliitin. Nagulat siya ng bahagya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya ay may kung anong nabuksan sa araw na iyon. Pagka-uwi niya sa bahay, nadatnan niya ang panibagong gulo. Galit si Myrna dahil nawawala raw ang itinabing pambayad sa internet. Si Lysander ay wala na namang mahanap. Si Lola Belen ay inuubo sa kwarto. At si Amiel na napadaan para manghiram sana ng notebook ay tahimik na lamang na nakaupo sa isang sulok dahil nahihiya sa tensyon sa bahay. Salome, asikasuhin mo nga ang lola mo, sigaw ni Rodel. Salome, tignan mo nga sa kusina baka may nakatabing pera roon,
Dagdag ni Myrna. Si Salome ay saglit na napatigil sa gitna ng sala. Ilang segundo siyang nakatayo roon na parang gusto nang bumigay ang balikat niya sa dami ng pasining hindi naman siya ang gumawa. Pero gaya ng dati, hindi siya sumigaw, hindi siya nakipagtalo. Dumiretso siya sa kwarto ni Lola Belen, pinainom ito ng tubig, saka dahan-dahang hinilot ang likod nito hanggang humupa ang ubo. Pagod ka na naman, bulong ng matanda. Napangiti siya ng maputla. Konti lang po. Maya-maya, inilabas niya ang lumang sobre kung saan niya itinatabi ang maliit niyang ipon sa trabaho. Hindi pa iyon malaki, barya kumpara sa laki ng pangarap niya, pero bawat perang naroon ay bunga ng puyat, pagpipigil ng gutom at pagtitiis. Kinuha niya ang ilan para may maibayad sa kakulangan sa bahay, hindi dahil gusto niyang magpasikat, kung hindi dahil ayaw niyang maputulan sila ng serbisyo at madamay pa si Lola Belen. Kinabukasan, maaga siyang tinawagan ni Celine Vergara. Salome, may gusto sana akong ipagawa sa iyo. Nako, ma'am, kung kaya ko po. Kaya mo. Simpleng tulong lang muna. May isang lumang bahay at ilang papeles akong gustong ipaayos at ipasuri sa isang taong mapagkakatiwalaan. Ayoko ng madaldal. Ayoko ng tuso. Ikaw agad ang naisip ko. Napatayo si Salome mula sa kinauupuan niya. Hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang magiging epekto ng alok na iyon sa buhay niya. Hindi pa niya alam na ang mga papeles na iyon, ang mga lumang dokumentong iyon, at ang simping tiwalang ibinigay sa kanya ni Celine, ang magiging unang tunay na hakbang niya palabas sa mundong lagi siyang minamaliit. Pero sa umagang iyon, isang bagay ang malinaw sa kanya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pananahimik, may isang taong tumingin sa kanya at nakita, hindi ang utusan, hindi ang reserbang anak, hindi ang taong laging pwedeng iasahan sa problema, kundi isang taong maaring pagkatiwalaan, isang taong may kakayahan, at isang taong may pwedeng itayo para sa sarili niyang kinabukasan. At doon nagsimulang gumalaw ang tadhana ni Salome, hindi sa ingay ng papuri, kundi sa tahimik na pagkilalang matagal niyang ipinanalangin. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyo na patuloy na nakikinig. I-comment mo naman kung anong oras ka nanonood at kung saang lugar ka ngayon. Minsan, ang mga kwentong tulad nito ay mas dumatagos kapag alam nating may ibang pusong sabay nating nasasaktan, umaasa at lumalaban. At sa bahaging ito, mas lalo pang titindi ang bigat na pasan ni Salome. Dahil darating na ang gabing matagal niyang tiniis at ang gabing hindi na muling maibabalik sa dati. Matapos ang tawag ni Celine Vergara, ilang linggo ring naging mas mabigat ngulit mas malinaw ang takbo ng buhay ni Salome. Sa umaga, estudyante pa rin siya. Sa hapon at gabi, assistant sa opisina ni Engineer Fermin. At sa mga libreng sandali, inaasikaso niya ang maliliit ngulit sensitibong gawain na ipinagkatiwala sa kanya ni Celine. Pag-aayos ng lumang tax declarations, paghahanap ng mga resibo ng bayad sa amilyar, pagkuha ng certified true copies sa munisipyo, at pagsama minsan sa property officer na si Rhea Montemayor sa ilang opisina. Hindi pa rin lubos na ipinaliwanag ni Celine ang kabuuan ng plano. Pero malinaw nitong sinabi na ang lahat ng ginagawa nila ay kailangang tahimik, maayos at legal sa Salome. Sabi ni Celine minsang magkaharap sila sa isang maliit na kafe matapos ang transaksyon sa Registry of Deeds. Ang pinakamatibay na pundasyon ay hindi yung maganda sa tingin. Yung matibay ay yung tama ang pagkakagawa mula sa ilalim. Hindi agad nakasagot si Salome. Parang hindi lamang tungkol sa mga papel ang sinabi ng babae. Para rin iyong pahiwatig sa buhay niya. Bakit po ako ang pinili niyo? Tanong niya sa wakas. Hinimas ni Celine ang gilid ng tasa ng kape niya bago sumagot. Dahil sa lahat ng taong nakasalamuha ko, ikaw ang may pinakakaunting ingay at pinakamaraming gawa. Ang mga taong ganyan, pwedeng pagkatiwalaan. Sa simpleng sagot na iyon, parang may bahagi sa puso ni Salome na matagal na natutulog ang unti-unting nagigising. Hindi siya sanay purihin. Hindi rin siya sanay tratuhing may silbi siya sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kusina, labada, o utos sa bahay. Ngunit habang unti-unting lumalawak ang mundo ni Salome, mas lalo namang nagiging magulo ang lagay sa bahay ng pamilya Villarreal. Si Lysander ay lalo pang naging hambog. Matapos makasabay sa barkada niyang sina Bricks, Jomel at Tate sa ilang negosyong puro pangako at porma lang, nagsimula itong magbitbit ng kung ano-anong ideya sa bahay. Isang araw, nag-uwi ito ng mamahaling speaker na hindi naman nila kailangan. Kinabukasan, may bagong sapatos. Makalipas ang isang linggo, nagyabang na naman ito ng online sideline raw na malapit ng kumita ng malaki. Ma, konti na lang, makakabawi na talaga ako.
sabi ni Lysander habang nakahiga sa lasa at walang pakialam sa nagkakalat na resibo sa mesa. Alam ko naman anak. Hindi tulad ng iba dyan na puro tahimik pero walang naibibigay na karangalan sa pamilya. Narinig iyon ni Salome mula sa kusina habang inihiwa ang sitaw para sa hapunan. Hindi na siya nasaktan sa paraang dati. Makakapagod na ring paulit-ulit masugatan sa parehong lugar. Ang totoo, mas naramdaman niya ang pagod kaysa puot. Mula naman sa sulok ng sala, umubo si Lola Belen at marahang umiling. Tanging ang matanda na lang marahil ang hindi nabubulag sa mga pinapaboran at pinapihiya sa loob ng bahay. Anak, bulong ni Lola Belen kay Salome nung dalhan niya ito ng tsaa sa kwarto kinagabihan. Mag-ingat ka sa mga panahong biglang mabait ang tadhana. Madalas may kapalit yang pagsubok. Bakit po ninyo nasabi Lola? Tahimik ka, pero ramdam kong may paparating. Minsan, bago gumaan ang buhay, lalo pa muna tayong pinapabigat. Hindi sumagot si Salome, pero tumimo sa isip niya ang sinabi ng matanda. At tama nga si Lola Belen. Dumating ang buwan ng anibersaryo ni Rodel at Myrna. Taon-taon, parang piyesta ang selebrasyon nila. Kahit kapos sa pera, pilit itong ginagawang enggrande para may maipakita sa angkan. Kailangan may catering kahit hindi kumpleto ang pambayad. Kailangan may videoke, lechon at mahabang mesa sa bakuran. Kailangan may mga litrato para maipost kinabukasan at masabing buo at masaya ang pamilya nila. 2 linggo bago ang handaan, si Salome na naman ang inuutusan sa halos lahat. Siya ang pinapabili ng mga kulang. Siya ang pinapaasikaso ng listahan ng mga iimbitahan. Siya rin ang pinakiusapan ni Chang Sabel na tumulong sa pag-order ng ingredients para makatipid sa pagkain. Pero sa kabila ng lahat, si Lysander pa rin ang sentro ng usapan. Anak, sabi ni Rodel isang gabi kay Lysander sa harap ng ilang kamag-anak na napaaga sa pagdalaw. Ikaw na ang bahalang humarap sa mga bisita sa araw ng anibersaryo. Ikaw ang marunong makisama. Aba syempre naman, nakangising sagot ni Lysander. Ako na po yan. At si Salome? Salome, mataray na singit ni Myrna. Ikaw sa kusina ka na lang. Baka mapahiya pa tayo kapag ikaw ang humarap sa mga tao. Napakakupad mo pang magsalita. Opo, mahinang sagot niya. Tita Eloisa na nakarinig noon ay bahagyang napaangat ang kilay. Myrna, hindi naman siguro. Ay naku Ate Eloisa, putol ni Myrna. Kilala ko mga anak ko. Alam ko kung sino ang may dating at kung sino ang wala. Walang nagsalita pagkatapos noon. Pero mula sa mukha ni Tita Eloisa, malinaw na hindi ito sang-ayon. Sa mga araw na papalapit ang handaan, mas naging kapansin-pansin ang dalawang mundong ginagalawan ni Salome. Sa labas, sa universidad, sa opisina ni Engineer Fermin at sa pakikipagtrabaho kina Celine at Rhea, unti-unti siyang tinatratong parang may halaga. Sa loob ng bahay, ganun pa rin, parang hangin lang siyang pwedeng utusan, pagalitan o isang tabi. Isang umaga, habang nasa opisina siya ni Engineer Fermin, biglang pinatawag siya nito sa drafting table. Tignan mo ito, sabi ng engineer habang itinuturo ang residential plan. May mali sa dimensions. Lumapit si Salome, pinagmasdan ng layout at ilang segundo lamang ay natukoy na niya ang problema. Sir, hindi po nagtutugma ang sukat ng second floor dito sa main column sa ibaba. Kapag itinuloy po ito, magkakaproblema sa load distribution. Tahimik si Engineer Fermin. Pagkatapos ay dahan-dahang tumanggo. Tama ka. Nagulat si Salome. Bihira kasing aminin agad ng engineer kapag may gustong napangsin ito sa isang tauhan. Sir, alam mo, sabi ni Engineer Fermin habang inaayos ang salamin niya, marami na akong nahawakang intern at assistant, pero ikaw, may mata ka sa detalye. Huwag mong sasayangin yan. Hindi na niya alam ang isasagot. Sa isang buong buhay na puno ng pangmamaliit, may mga ganoong sandali na halos hindi niya kayang tanggapin kapag totoo. Paglabas niya ng opisina ng araw na iyon, may mensahe si Celine. Salome, please be available on the evening of the anniversary. Dadating kami ni na Attorney Isandro at Rhea. May kailangan lang tayong ayusin. Huwag kang mababahala. Bahagyang kumabog ang dibdib niya. Hindi pa rin niya alam ang kabuuan, pero ramdam niyang may mahalagang mangyayari sa gabing iyon. Dumating ang araw ng anibersaryo. Maaga pa lang ay abala na ang buong bahay.
may nag-iihaw sa bakuran, may nag-aayos ng monoblock chairs, dumadating na ang ilan sa mga kamag-anak, si Tito Narsing na dala ang malakas na boses at mas malakas pang opinyon, si Tita Eloisa na bagong kulot ang buhok, si Chang Sabel na may bitbit na trays ng pagkain at maging si Cadencio na inimbitahan kasi matagal na raw kapitbahay na ring maituturing na kaibigan ng pamilya. Si Salome, gaya ng inaasahan, ay nasa kusina. Siya ang nag-aayos ng manaplato, tumitingin sa sinaing, nagbabantay sa sabaw at sumasalo sa bawat tawag ng kanyang ina. Salome, dagdagan mo ang yelo. Salome, pakiayos ang mga baso. Salome, nasa na ang sauce? Ni hindi siya nakaupo ng maayos buong hapon. Pawis na pawis siya, pero tahimik pa rin. Minsan, sumilip siya sa sala at nakita sila Isander sa gitna ng mga pinsan at tiyuhin, nagtatawanan at nagkwekwento ng kung ano-anong plano raw sa negosyo. Ayan ang mag-aangat sa apelido natin, malakas na sabi ni Rode habang may hawak na baso ng alak, hindi tulad ng iba dyan na hanggang ngayon wala pa ring maipagmalaki. May ilang mata ang napalingon sa kusina, alam ng lahat kung sino ang pinatatangkulan. Sumapit ang gabi at halos puno na ang bakura ng bisita. Kumpleto ang angkan, may mga batang nagtatakbuhan, may mga tiyahing nag-uusap sa isang sulok at may ilang lalaking nagsisimula ng mag-ingay sa inuman. Nang dumating ang oras ng maikling programa, pinaupo na ang lahat. Nakatayo sa gitna sina Rodel at Myrna, parehong nakangiti, habang si Lysander ay nasa tabi nila na parang tagapagmana ng lahat ng kayamanan sa mundo. At syempre, Malakas na sabi ni Myrna sa mikropono, gusto naming pasalamatan ang aming anak na si Lysander. Napakalaki ng naitulong sa amin yan. Maparaan, madiskarte, at marunong humarap sa tao. Kaya kampante kaming may aasahan kami sa pagtanda. Nagpalakpakan ng ilan. Habang si Salome ay patuloy na nag-aabot ng pagkain sa ulihan, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa dibdib niya. Hindi na siya umasa ng papuri, pero may parte pa rin sa kanyang umaasang kahit minsan makikita rin siya. Si Salome, malakas na biro ni Tito Narsing, tila gusto lang asarin ang sitwasyon. Ano naman masasabi ninyo sa dalaga ninyong taimik? Nagtawanan ng ilan. At doon dumating ang sandaling hindi na mabubura sa alaala ni Salome. Ay nako, sabat ni Rodel habang nakatawa. Si Salome, wala namang kwenta yun kung tutuusin. Nandyan lang kapag uutusan. Lumakas ang tawanan ng ilang kamag-anak. Si Myrna naman, na tila gustong dagdagan ang hiya ng anak, ay nagsalita rin. Totoo, kahit anong sipag, kung wala namang dating at hindi marunong magdala ng pangalan ng pamilya, wala rin. Hindi lahat ng anak ipinagmamalaki. Parang tumigil ang lahat sa loob ni Salome. Hindi siya agad nakagalaw. Ang kamay niyang may hawak na pitsyel ay bahagyang nanginig. Ang mga salitang iyon, narinig niya na sa iba't ibang anyo noon. Pero ngayong sinabi iyon sa harap ng buong angkan, sa harap ng mga bata, ng kapitbahay, ng mga tiyuhin at tiyahin, ibang sakit ang dumapo sa kanya. Para bang buong buhay niya ay biglang hinubaran sa harap ng lahat. Tahimik ang ilang segundo. Si Tita Eloisa ang unang nakauhan. Myrna, tama na siguro. Si Cadencio ay napailing. Hindi biro magsalita ng ganyan sa sariling anak. Si Ate Leora na inimbitahan ni Tiyang Sabel at kararating lang ay halos mamutla sa narinig. Mula naman sa wheelchair sa gilid, si Lola Belen ay pumikit at napabuntong hininga na parabang ang lahat ng iniiwasan niyang mangyari ay nasa harapan na nila. Nakahawak pa rin si Salome sa pitsyel nang marinig ang boses ni Lysander. Oh, wag na kayong masyadong seryoso, natatawa nitong sabi. Ganun talaga si ate, pang-backup lang. May ilan na namang humagighik at bago patuluyang mabasag ang dignidad ni Salome sa harap ng lahat, biglang may tumigil na sasakyan sa labas ng gate, napalingon ng mga bisita. Maya-maya, pumasok sa bakuran sina Marie Celine Vergara, isang lalaking nakabarong at may dalang leather case na kalaunan ay nakilalang si Attorney Isandro Ponce, at si Rhea Montemayor na may hawak na isang makapal na envelope folder. Natahimik ang paligid. Lumapit si Celine, diretso ang tindig at hindi nagpapatinag sa mga matang nakatitig sa kanya. Pagdating niya sa gitna, tumingin siya kay Salome, saka sa mag-asawang Rodel at Myrna. Magandang gabi, kalmado niyang sabi. Pasensya na sa abala, nandito lang kami para kay Salome. May ilang dokumento lang kaming kailangang ipaabot at ipa-review sa kanya ngayong gabi. Parang natuyo ang lalamunan ni Myrna.
Para sa anak namin? Opo, sagot ni Rhea habang binubuksan ang folder. Tahimik na ilahad ni Attorney Isandro ang mga papel sa mesa sa harap ng lahat, mga kopya ng titulo, mga tax records, mga notarized documents, at doon, sa mismong gabing tinawag siyang walang kwenta sa harap ng buong angkan, unti-unting nagsimulang mabasa ng lahat ang pangalan na nakalimbag sa mga dokumentong iyon, ang pangalang hindi nila kailanman inaasahang makikita roon, Salome Villarreal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sarap isipin na sa iba't ibang lugar, may mga taong sabay-sabay nating dinadala ang bigat at pag-asa ng bawat esena. At sa bahaging ito, tuluyan ng babaliktad ang mundo ng mga taong dating nang mamaliit kay Salome dahil matapos mabunyag ang pangalan sa mga dokumentong inilatag ni Attorney Isandro Ponce, wala nang maibabalik sa dati. Sa mga sumunod na segundo matapos mabasa ng lahat ang pangalang Salome Villarreal sa mga dokumentong inilatag ni Attorney Isandro Ponce, tila huminto ang oras sa bakuran ng pamilya Villarreal. Ang mga batang kanina'y naghahabulan ay napaupo. Ang ilang kamag-anak na kanina'y abala sa pagkain ay napatigil sa pagnungay. Pati ang mahinang tugtog mula sa video kay ay parang biglang nawalan ng saysay sa gitna ng nakabibiling nakatahimikan. Si Myrna ang unang nakabawi. Ngulit halata sa mukha niyang hindi niya matanggap ang nakikita. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig niyang talong habang nakatitig sa mga papel. Kalmadong tumayo si Attorney Isandro at inayos ang salamin niya. Ibig sabihin po, ang bahay at lupang ito ay lehitimong nakapangalan kay Binibining Salome Villarreal. Nasa pangalan niya ang titulo, updated ang amilyar at kumpleto ang legal transfer documents. Ano? Sabat agad si Rodel, halos pumyok ang boses. Imposible yan. Bahay namin ito. Dito kami nakatira ng napakatagal. Tahimik na sumagot si Rhea Montemayor. Matagal po kayong nakatira rito, oo. Pero ang legal ownership ay na-transfer na ilang buwan nang nakakaraan sa ilalim ng isang maayos at legal na kasunduan. Kumpleto po ang records. Hindi makapagsalita si Lysander. Kanina lamang ay siya ang sentro ng atensyon, ang anak na ipinagmamalaki, ang tagapagmana kuno ng pamilya. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga kamag-anak nilang nakatitig sa kanya, sa mamamagulang niya, at lalo na kay Salome, ang kapatid na ginawang katatawanan ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Ate, mahina nitong sabi, ngunit hindi niya alam kung ano ang susunod niyang sasabihin. Si Salome naman ay nakatayo pa rin sa tabi ng mesa, hawak pa rin ang pitsil na tila nakalimutan na niyang ibaba. Hindi pa rin lubos na maproseso ng isip niya ang eksena. Alam niyang may mga dokumentong darating. Alam niyang may mga papeles ng inaayos si Celine. Ngunit ang mabunyag ang lahat sa mismong gabing yon, sa mismong harap ng mga taong buong buhay siyang minamaliit, hindi niya iyon inaasahan. Lumapit si Celine sa kanya at marahang hinawakan ng siku niya. Huminga ka, Salome. Mahinahon itong bulong. Hindi mo kailangang magpaliwanag agad. Doon lamang niya naramdaman ang paninginig ng tuhod niya. Si Tita Eloisa ang unang nagsalita mula sa hanay ng mga kamag-anak. Myrna, Rodel, ibig bang sabihin si Salome ang may-ari nitong bahay? Walang makasagot agad. Si Cadencio naman ay napailing at marahang napabuntong hininga. Kung tutuusin, matagal nang mali ang tingin ninyo sa batang yan. Hindi iyon narinig ni Salome bilang ganting puri. Sa halip, parang lalo siyang piniga ng pagod ng mga nagdaang taon. Dahil sa unang pagkakataon, ang katotohanan ay nasa liwanag na. At ang liwanag na iyon ay masakit sa mga matang nasanay sa kasinungalingan. Tinawag ni Attorney Isandro si Salome ng may paggalang. Bibining Salome, bilang registered owner may karapatan kayong magdesisyon sa mga susunod na hakbang. Maari po nating ipagpatuloy ang usapan sa mas pribadong paraan kung nais ninyo. Pero bago pa siya makasagot, lumapit si Myrna sa kanya. Hindi ito sumisigaw ngayon. Mas nakakatakot ang boses nitong mababa at pilit kalmado. Salome, anak, ano ba to? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Ang salitang anak ay tumama sa kanya ng kakaiba. Kanina lamang sa harap ng lahat, tinawag siyang walang kwenta. Ngayon, biglang may lambing sa boses ng ina niya. Tumingin si Salome kay Myrna. Hindi galit ang nangingibabaw sa kanya. Pagod. Sobrang pagod.
Marahan niyang sabi, "Kailan niyo po huling naisip na kausapin ako ng hindi para utusan, pagalitan o ipahiya?" Napaatras ng bahagya si Myrna, natahimik ang lahat. Si Rodel naman ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa emosyon. "Kung ano man yung mga papel na yan, hindi pwedeng ganyanin mo kami. Mga magulang mo kami." Doon unang tumuwid ng husto si Salome. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng boses, pero sa unang pagkakataon, narinig ng lahat ang isang Salome na hindi na nangingimi. "Hindi ko po kayo ginaganyan, Tay," sabi niya. "Kayo po ang gumawa niyan sa sarili ninyo. Hindi ko kayo ipinahiya ngayong gabi. Kayo po ang gumawa noon sa akin sa harap ng lahat." Walang suminit, kahit si Tito Narsing na kanina'y malakas pa ang boses ay napatahimik. Lumapit si Lola Belen mula sa gilid. Tinutulungan ni Amiel na itayo ng maayos ang wheelchair nito. Nangingilid ang luha sa mata ng matanda. "Sapat na," mahinang sabi ni Lola Belen. "Sapat na ang taon ng pananahimik ng batang yan." Dahil sa sinabi ng matanda, tila tuluyang nabasag ang yabang sa paligid. Ang ilang kamag-anak ay nagsimulang iwasan ang tingin ni Salome. Ang iba naman ay biglang naging mabait. "Salome, hiha, hindi naman siguro kailangang palakihin ito." Sabad ni Tito Narsing na halatang gusto ng gumaan ang sitwasyon. "Pamilya pa rin naman kayo." Napatingin si Tita Eloisa sa kapatid niya. "Pamilya rin sila kanina nang tawagin yung walang kwenta ang bata." Napahiya si Tito Narsing at napakamot na lang sa ulo. Upang hindi tuluyang maging eskandalo ang gabi, si Celine na ang namagitan. "Hindi namin dinala ang mga papeles na ito para manggulo. Nandito kami dahil kailangang malaman ang katotohanan at dahil gusto naming marinig kung ano ang desisyon ni Salome." Lahat ng mata ay napunta sa dalaga. Maraming taon hinintay ang pagkakataong iyon, ngunit nang dumating, hindi paghihinggil ang unang pumasok sa isip niya. Ang una niyang naisip ay si Lola Belen, ang gamot nito, ang pag-aaral niya, ang pagod niya, at ang katotohanan na kahit gaano kasakit ang ginawa ng mga magulang niya, ayaw pa rin niyang bumaba sa antas na gaya ng sa kanila. Kaya dahan-dahang nagsalita si Salome. "Hindi ko po kayo palalayasin ngayong gabi." Napatingin sa kanya si Myrna na parang biglang nabuhayan ng loob. Si Rodel ay bahagyang nagtaas ng ulo. Si Lysander ay napabuntong hininga. Pero pagpapatuloy ni Salome at doon muling tumigas ang hangin sa paligid, may mga kondisyon na po mula ngayon. Pinilit ni Rodel na magsalipa. "Kondisyon? Sa amin?" "Opo," diretso niyang sagot. "Dahil ako na po ang legal na may-ari ng bahay. At dahil matagal ko na pong dinadala ang responsibilidad na dapat sana'y pinaghahatian natin." Nilabas ni Rhea ang isang maliit na folder at inabot kay Salome na parabang handa na sila sa ganitong sandali. Doon nakasulat ang ilang house rules at expense breakdown na ilang gabing pinag-isipan kasama sina Celine at Attorney Isandro. Una, kailangang mag-ambag sa bahay si Lysander sa loob ng 3 buwan. Kung hindi, wala na itong karapatang tumira roon ng libre habang nagpapakasaya sa labas. Ikalawa, lahat ng bayarin sa bahay, kuryente, tubig, maintenance at grocery ay kailangang maging malinaw at may kontribusyon ang lahat ng may kakayahang magtrabaho. Ikatlo, bawal na ang anumang pang-iinsulto, pamihihiya o panlalait laban sa kanya at lalo na kay Lola Belen. At ikaapat, kung may sino mang gagawa ng gulo, pangungutang gamit ang address ng bahay o paggamit sa pangalan niya ng walang pahintulot, mapipilitan siyang ipaubaya sa legal process ang usapin. Parang namutla si Lysander habang binabasa ang ilang nakalista sa papel. "Ha? So parang border na lang kami rito?" Singhal nito. Hindi siya tinignan ni Salome. "Hindi, pamilya pa rin tayo. Pero hindi na pwedeng ako lang ang may obligasyon at kayo lang ang may karapatan." Biglang nagdabog si Lysander. "Dahil lang sa isang papel ang taas na ng tingin mo sa sarili mo." Bago pa makalapit si Rodel upang awatin ito, sumagot si Salome ng tuwid ang likod. "Hindi papel ang nagtaas sa akin, Lysander. Kayo ang matagal na nagbaba sa akin. Ngayon lang tumayo ang katotohanan." Napaatras si Lysander. Hindi dahil sa lakas ng boses ng kapatid niya, kundi dahil sa bigat ng bawat salitang binibitawan nito.
Hindi naging madali ang mga sumunod na araw pagkatapos ng gabing iyon. Pagkatapos umalis ang mga bisita, ang bahay na dating puno ng yabang ay napuno ng tensyon. Walang nagsasalita sa hapagkainan kinabukasan. Si Merna ay hindi makatingin ng diretso kay Salome. Si Rodel ay maagang lumalabas ng bahay at matagal bumalik. Si Lysander naman ay ilang araw na hindi na halos nagpapakita, maliban kapag kailangan niyang kumuha ng damit o may kukuning pera na wala na pala siyang mahuhugot. Isang gabi, narinig ni Salome ang pagtatalo ni Rodel at Merna sa kabilang kwarto. "Kasalanan mo to," galit na sabi ni Rodel. "Lagi mong pinapaboran si Lysander." "Ako lang ba?" balik ni Merna. "Ikaw nga ang unang nagsabing walang kwenta si Salome sa harap ng lahat. Huwag mo akong sisihin. Akala ko talaga si Lysander ang may mararating." Tahimik na napaupo si Salome sa gilid ng higaan niya. Hindi na siya nasaktan sa narinig. Mas naramdaman niya ang lungkot na kahit sa sandali ng pagbagsak nila, hindi pa rin nila kayang aminin agad ang buong katotohanan. Na ang anak na minamaliit nila ang siyang tunay na nagsalba sa pamilya mula sa kahihiyan. Samantala, sa labas ng bahay, unti-unti namang nagbabago ang takbo ng buhay ni Salome. Mas dumalas ang tiwala sa kanya ni Engineer Fermin. Binibigyan na siya nito ng mas malalaking drafting assignments at pinasasama na rin sa ilang site visits. "Mas maayos ka pang kausap kaysa sa mga lisensyado ko ng tao minsan," sabi ng engineer sa kanya isang hapon habang tinitignan nila ang layout ng isang 2-story residence. "Kapag tinuloy-tuloy mo to, malayo ang mararating mo." Hindi man iyon sinabi ng may lambing, ramdam ni Salome ang bigat ng pagkilala. Si Amiel naman ay mas naging malapit sa kanya. Dahil sa konting dagdag na kinikita ni Salome at sa disiplina niya sa gastos, natutulungan na niyang mapagpatuloy ang pag-aaral ng pinsan. "Ate Salome," sabi ni Amiel minsang sabay silang nag-aayos ng school form sa mesa, "balang araw gusto kong suklian lahat ng tulong mo." Napangiti siya. "Hindi mo kailangang suklian. Ang gawin mo, mag-aral ka ng mabuti. Yun ang pinakamagandang balik." Pati si Lola Belen ay napalipat niya sa mas maayos na check-up schedule. Hindi man marangya, mas organisado na ang pag-aalaga niya rito. Hindi na siya basta-basta pumapayag na iasa lang lahat sa kanya nang walang pakialam ng iba. Ngunit habang maayos ang unti-unting pagsasaayos ni Salome sa loob at labas ng bahay, may panibagong unos na parating. Isang hapon, may lalaking nakaitim na polo ang dumating sa gate. Matangkad ito, seryoso ang muka at may dalang envelope. "Dito ba nakatira si Lysander Villarreal?" tanong nito. Nagkataon si Salome ang nagbukas ng gate. "Opo, sino po kayo?" Ako si Rovic Tanseco. May dapat lang akong singilin sa kanya. Pumintig ang sintido ni Salome. Hindi niya kilala ang lalaki, pero sa tono pa lang nito, alam niyang hindi simpleng singilan iyon. At nang marinig ni Lysander ng pangalan mula sa loob ng bahay, kitang-kita ni Salome kung paano namutla ang kapatid niya. Sa loob lamang ng ilang minuto, natuklasan niyang ang paboritong anak ng pamilya, ang anak na paulit-ulit na itinanhal na pag-asa ng angkan, ay lubog pala sa utang dahil sa mga pinasok na raket at ipinangakong investment na wala namang malinaw na patutunguhan. At sa unang pagkakataon, sa harap ng isang taong hindi nila kayang paikutin sa salita, wala nang maipagmamalaki sina Rodel at Merna. Nakatayo si Salome sa gitna ng sala, nakatingin sa mga magulang niya, kay Lysander at sa lalaking naniningil sa kanila. Doon niya lalong naunawaan na ang revelasyong nangyari noong anibersaryo ay hindi pa pala ang katapusan ng lahat. Iyon pa lang ang simula ng totoong pagsubok at ng totoong pagharap ng bawat isa sa mga kasalanang matagal nilang itinago sa likod ng yabang, paboritismo at kasinungalingan. Bago tayo magpatuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, gusto ko munang i-comment mo kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan mas tumatagos ang isang kwento kapag alam nating may mga taong sabay natin itong dinadala sa iba't ibang sulok ng mundo. At sa bahaging ito, masasaksihan natin ang tunay na wakas ng lahat ng pagtitiis, yabang, pagguho at unti-unting paghilom sa buhay ni Salome at ng pamilyang matagal siyang hindi nakita. Nakatayo pa rin si Salome sa sala ng araw na iyon habang kaharap nila ang lalaking nagngangalang Rovic Tanseco.
Hawak nito ang isang envelope at ilang papeles na malinaw na hindi simpleng paalala lamang ng utang. Sa kabilang gilid, si Lysander ay maputlang maputla, halatang hindi inasahan na susundan siya ng kanyang mga pinagkakautangan hanggang sa bahay. 3 buwan na kitang pinagbibigyan, Lysander, malamig na sabi ni Rovic. Nung una, sabi mo may babalik na puhunan. Pangalawa, sabi mo may investor ka. Pangatlo, sabi mo may kukunin kang pera sa pamilya mo. Hanggang ngayon, puro salita. Hindi makatingin ng diretso si Lysander. Rovic, konting palugit pa. Palugit? Naputo lang sinabi nito nang mapataas ang boses ni Rodel. Anong klaseng utang ba to? Galit na tanong ng ama. Magkano ba ang pinag-uusapan natin? Tinapik ni Rovic ang envelope at saka ito inilapag sa mesa. Kasama ang interes at ilang inabono ko sa mga pinangako niyang gamit para sa isang online supply deal na hindi naman natuloy, nasa halos 280,000. Parang naubusan ng hangin ng buong sala. Magkano? Sabay na naibulaslas ni Merna at Tita Eloisa na sakto namang dumaan upang isauli ang isang hiniram na lalagyan ng handaan noong nakaraan. Hindi na nakapagsalita si Lysander. Si Merna ang unang lumapit dito at hinila sa braso. Sabihin mo ngang hindi totoo yan. Sabihin mong nagsisinungaling siya. Pero nakayuko lang si Lysander. At sa katahimikang iyon, doon nalaman ng lahat ang sagot. Anak, nanginginig ang boses ni Merna. Bakit mo ginawa ito? Biglang natawa ng mapait si Lysander. Hindi iyon tawang masaya, kundi tawang puno ng pagkadismaya sa sarili at sa mundo. Bakit? Ulit nito. Kasi gusto niyo akong maging magaling. Gusto niyo akong maging kahanga-hanga sa angkan. Gusto niyong laging ako ang bida. Wala naman akong totoong napapatunayan, so pinilit kong gumawa ng imahe. Natigilan ng lahat. Kaya kapag may barkadang nagyayang magnegosyo, sumasama ako. Kapag may nagsabing pwedeng kumita ng mabilis, pumapasok ako. Kapag may kailangang ipakitang porma, nagpapanggap ako. Dahil iyon ang gusto niyo, di ba? Ang anak na maipagmamalaki. Tumihil ka! Sigaw ni Rodel, pera bakas sa mukha nito ang pagkabasag ng yabang. Si Salome na tahimik lamang sa isang gilid ay walang naramdamang saya sa pagbagsak ng kapatid niya. Sa halip ay mas lumalim lamang ang pag-unawa niya sa lawak ng pinsala na nagawa ng paboritismo. Ang batang ginawang hari sa loob ng bahay ay lumaking hindi marunong tumayo ng pantay sa lupa. At ang anak na ginawang alila ay siya na ngayong pinakamatatag sa lahat. Hindi pinatagal ni Rovic ang usapan. Wala akong pakialam sa drama niyo rito. Gusto ko lang malinaw kung kailan ako mababayaran. Kung hindi, mapipilitan akong idaan nito sa kaso. Ano kang klaseng tao ka? Bakit dito ka pa talaga pumunta? Dahil ito ang address na ibinigay ng anak niyo sa lahat ng kasulatan at dahil ilang beses na akong tinaksan. Doon tuluyang napaupo si Rodel sa selya, tila biglang tumanda ng 10 taon sa isang hapon. Ang dating malakas ang boses, ngayon ay hindi alam kung saan magsisimula. Si Salome ang ulang naglakas loob na magsalita. Mr. Tanseco. Mahinaw niyang sabi, pwede po bang bigyan niyo kami ng 1 linggo para maayos ang pinakaunang hakbang? Hindi ko po sinasabing babayaran ko ang utang ng kapatid ko. Pero gusto ko lang pong laging maayos ang usapan para hindi lumala. Tinignan siya ni Rovic. Ikaw ba ang may hawak ng desisyon dito? Opo, sagot niya ng diretso. At ayokong mauwi sa gulo kung pwede pang ayusin ng legal at malinaw. Matagal bago tumango si Rovic. 1 linggo, pero huling palugit na yon. Pagkaalis ng lalaki, para bang tuluyang gumuho ang bahay na iyon. Hindi sa simento, kundi sa katahimikan. Walang sumigaw, walang nagbasagan ng gamit, mas mabigat pa nga iyon. Dahil sa unang pagkakataon, wala nang maikakapit na palusot sina Rodel at Merna. Kinagabihan, si Salome ay nakaupo sa maliit na mesa sa tabi ng bintana, tulad noong mga panahong nagguguhit pa lang siya ng pangarap. Gulit ngayon, hindi na floor plan ang nasa harap niya, kundi listahan ng gastos, posibleng arrangement sa utang ni Lysander, gamot ni Lola Belen, matrikula, at payroll projections para sa maliit na consultancy work na unti-unti na niyang nabubuo sa tulong ni Engineer Fermin at ni Celine. Lumapit si Lola Belen at umupo sa tabi niya. Hindi ka naman obligado, anak. Marahang sabi ng matanda, hindi mo kasalanan ang ginawa ng kapatid mo. Napapikit si Salome saglit. Alam ko po, Lola, pero kapag pinabayaan kong tuluyang gumuho ang lahat, parang hinayaan ko na rin kayong madamay. Ang bait mo pa rin. Mahina nitong sabi. Gumiti siya ng mapait. Hindi ko na po alam kung bait pa ba to o pagod lang. Sa mga sumunod na buwan, maraming bagay ang nagbago. Sa tulong ni Attorney Isandro at ni Celine,
Inayos ni Salome ang isang kasunduan kung saan si Lysander ay kailangang magtrabaho at maghulog buwan-buwan upang mabayaran ang utang nito kay Rovic. Hindi lahat ay sinalo ni Salome. Hindi niya ginawang madali para sa kapatid niya ang lahat. Sa halip, ipinakita niya rito ang unang totoong hangganan sa buhay nito. Hindi kita ililigtas sa lahat, Lysander. Sabi niya rito isang gabi habang magkaharap sila sa bakuran. Tutulungan lang kitang hindi tuluyang malubog. Pero ikaw ang magbabayad ng ginawa mo, nakatungo ang kapatid niya. Malayo na ito sa dating maporma at maangas na anak na laging nasa gitna ng usapan. Bakit mo pa ako tinutulungan? Mahinang tanong nito. Matagal bago sumagot si Salome. Dahil ayokong maging katulad ng mga taong sinaktan ako. Pero hindi ibig sabihin nun, babalik ako sa dati. Dahil sa rekomendasyon ni Cadencio, napasok si Lysander bilang helper sa warehouse ng negosyanteng si Sir Benicio Alvaran, isang istriktong lalaki na hindi naaakit sa forma at salita. Doon unang naranasan ni Lysander ang buhat, pawis, overtime at sermon na hindi nadadaan sa charm. Unang linggo pa lamang halos gusto na nitong sumuko. Hindi ko kaya to. Reklamo nito minsan kay Salome habang hapong-hapo at masakit ang likod. Tahimik siyang nagtitimpla noon ng tsaa para kay Lola Belen. Kaya mo, iyan ang totoong trabaho. Hindi ang puro yabang at pangako. Hindi na nakasagot si Lysander. Sa unang pagkakataon, natikman nito ang bigat ng mga bagay na buong buhay niya ay ipinasa kay Salome. Samantala, mas lalo namang gumanda ang takbo ng propesyon ni Salome. Nakatapos siya sa kursong matagal niyang ipinaglaban. Nang araw ng graduation, hindi niya inaasahan na si Engineer Fermin mismo ang pupunta. Kasama sina Celine, Rhea, Ate Leora, Tiyang Sabel, Amiel, at maging si Cadencio. Hindi kita pupurihin ng mahaba, pero masasabi kong bihira akong makita ng tulad mo. Napaiyak si Salome sa simpleng salitang iyon. Pagkaraan ng ilang buwan, inalok siya ni Engineer Fermin na maging junior project partner sa ilang residential at small commercial builds. Unti-unti, mula sa pagiging assistant na taga-ayos lamang ng drawing at papeles, naging isa na siyang profesional na may sariling pangalan sa mga proyektong hawak nila. Kasabay nito, tinulungan siya ni Celine na magtayo ng isang maliit ngunit maayos na construction consultancy. Hindi malaki, hindi bongga, pero sapat upang masabing may sarili ng direksyon ang buhay niya. Naglaan din siya ng maliit na bahagi ng kita upang tulungan si Ate Leora sa scholarship support para sa mga batang gustong mag-aral ngunit kapos sa pera. Kasama rito si Amiel na sa wakas ay nakapagpatuloy ng maayos sa kanyang pag-aaral. Ate Salome, sabi ni Amiel minsang may hawak na report card na puro matataas ang marka. Kung hindi dahil sa'yo, baka huminto na rin ako. Hinimas niya ang ulo ng pinsan. Hindi ka humihinto, hindi sa pamilyang ito, hindi na habang kaya kong suporta. Ngunit kahit unti-unti nang umaayos ang lahat, dumating ang isang gabing muling sumubok sa tibay ng puso ni Salome. Biglang isinugod sa ospital si Rodel dahil sa matinding pananakit ng dibdib. Si Merna ay halos mabaliw sa takot. Si Lysander ay bagong uwi mula sa trabaho at hindi alam ang gagawin. Sa emergency room, walang ibang agad na nakaintindi sa proseso, sa bayarin at sa kailangan kundi si Salome. Siya ang kumausap sa nurse, siya ang pumirma sa mga initial papers, siya rin ang naglabas ng perang pambayad para ma-admit agad ang ama niyang minsang tumawag sa kanya na walang kwenta. Habang nakaupo siya sa malamig na bangko sa labas ng ICU, tahimik siyang nilapitan ni Merna. Namumugto ang mata nito, gusot ang buhok at halatang wasak ang loob. Salome, nanginginig ang boses nito. Bakit mo pa ginagawa to? Pagkatapos ng lahat ng nagawa namin. Matagal bago sumagot ang dalaga. Dahil hindi ko po kayang matulog nang alam kong may pwede akong gawin pero pinabayaan ko lang. Napahagulhol si Merna. Patawarin mo ko anak. Umiyak nitong sabi. Hindi ko nakita kung sino ka. Ang tagal kong nakatingin sa maling anak, sa maling sukatan, sa maling yabang. Tahimik si Salome, pero sa pagkakataon na yun, hindi na niya naramdaman ang dating init ng sugat. Hindi dahil nakalimot na siya, kundi dahil matagal na pala siyang nakatawid sa pampang na iyon. Ang mga salita ng ina niya ay hindi na pandurog, isa na lamang iyong huling pag-aamin sa matagal ng kasalanan. Nang makalabas si Rodel mula sa ospital makalipas ang ilang araw, iba na ang kilos nito. Hindi na malakas ang boses, hindi na paluutos. Isang hapon, nadatnan niya si Salome sa bakuran na nag-aayos ng mga potted plants na regalo ni Celine. Salome, tawag ng ama. Lumingon siya. Nahihirapang lumunok si Rodel bago nagsalita. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ana sa'yo, pero gusto ko lang sabihin, nagkamali ako. Malaki. Siguro habang buhay kong dadalhin yun.
Tahimik lang siyang nakinig. Ikaw ang anak na dapat ipinagmamalaki namin noon pa, patuloy nito. Pero binulag kami ng yabang, ng paboritismo at ng katangahan ko bilang ama. Hindi siya sumagot agad. Sa halip tumingin siya sa lumang bahay. Ang bahay na minsang simbolo ng pagyayabang ng magulang niya. Ang bahay na naging saksi sa bawat utos, luha at pangmamaliit. Pero siya ring naging simbolo ng kanyang tahimik na pagbangon. Hindi ko na po mababago ang nangyari, sabi niya sa wakas. At hindi ko rin po kayang kalimutan agad. Pero pwede siguro tayong magsimula sa respeto. Doon muna. Napayuko si Rodel at tumanggo. Para sa isang lalaking katulad nito, iyon na marahil ang pinakamalapit na kaya nitong ibigay sa tunay na pagsisisi. Lumipas pa ang mga buwan. Si Lysander ay unti-unting nagbago. Hindi biglaan, hindi milagro, pero tunay. Natuto itong mag-abot sa bahay. Natuto itong hindi laging ipasa sa iba ang sisi. Natuto rin itong mahiya. Si Merna ay naging mas maingat sa salita at unti-unting natutong maging ina kay Salome, hindi lang sa tawag kundi sa kilos. Si Rodel naman ay tuluyan ng nabawasan ng yabang at minsan siya na ang nag-aalok na magluto o bumili ng gamot ni Lola Belen. At isang gabi, nagtipon-tipon silang lahat sa hapag. Walang handaan, walang bisita, walang video kay, walang yabang. Simpleng hapunan lang. May sabaw, pritong isda, gulay at kanin. Habang kumakain, si Lola Belen ay napangiti at tumingin kay Salome. Sabi ko sa iyo noon, darating ang araw na makikita rin nila kung sino ka. Natawang marahan si Salome at sa wakas ay may gaan na ang tunog noon. Opo Lola, pero hindi ko akalang ganito kahirap ang dadaanan bago mangyari. Ganyan talaga ang mabuting pundasyon. Singit ni Engineer Fermin na inimbitahan nila ang gabing iyon kasama si Celine, Ate Leora, Tiang Sabel at Amiel upang ipagdiwang ang formal na pagbukas ng kanyang maliit na consultancy office kinabukasan. Matibay lang kapag dumaan sa bigat. Lahat ay napangiti at sa unang pagkakataon sa bahay na iyon, walang sinumang nang api, walang nang mamaliit at walang sinalita na parang may lamang ang isang anak kesa sa isa. Sa wakas, ang bahay ay naging tahanan. Sa huling sandali na yun ng gabi, habang pinagmamasdan ni Salome ang mga taong minsang naging dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit at ang mga taong tumulong sa kanya upang muling buuin ang sarili, malinaw sa puso niya na hindi niya kailangang burahin ng nakaraan upang magkaroon ng payapang wakas. Kailangan niya lang itakda ang hangganan ng pagtrato sa kanya, panindigan ang sarili niyang halaga, at piliing hindi ipamana ang parehong sakit na ibinigay sa kanya noon. At ganon nagtapos ang kwento ni Salome, hindi sa ingay ng paghihigante, kundi sa tahimik at matatag na tagumpay ng isang anak na tinawag na walang kwenta, ngunit sa huli ay napatunayang siya pala ang tunay na sandilan, tagapagtayo at pinakamatibay na pundasyon ng pamilya nilang minsang hindi marunong tumingin sa kanya.